magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito naman po ang ating programang CCN News Filipino Views. Mapakinggan, mapanood sa YouTube, sa CCN News Filipino Views Space Channel TV. At makikita rin dito sa Facebook, i-type lamang ninyo yung CCN News Filipino Views. At sa CCN News Filipino Views naman sa Twitter, ayan po, panoodin nyo ang inyong lingkod, Mads Pangulima. At samahan nyo po kami sa loob ng isang oras upang magbalitaktakan sa aming palatuntunan. At ngayon po ay araw ng Friday, Abril 10, taong 2015. At tuloy-tuloy po ang aming programa tuwing araw ng Lunes hanggang Friday. At inyong makikita ang mga broadcaster ng bayan, ang inyong lingkod tuwing araw lamang ng Friday. At ang ating issue ay about sa ating pamalaan. Kalahati po ang yung issue natin sa ating pamalaan. Yung kalahati naman ay tungkol po sa ikangay mensahe ng Islam. Ay maya-maya ay paliwanag natin kung ano po ba ang mensahe ng Islam. At siyempre, bago po tayo magpatuloy sa ating paksa na tinatalakay ngayong hapon, at binabati natin muna yung ating mga kaibigan na mga kabisayaunan, mayong oto kaninyong tanan. Ito po ang programa ay inyong hanapin lamang sa YouTube. Lalo na sa ating mga kababayan, kung kayo po'y merong mga sumbong o reklamo, maaari po kayo tumawag sa bilang ng aming cellphone number. At sa aming makakaya ay tutulong naman kami sa mga inaapi ng ating tiwali sa ating pamahalaan. Ay narito po ang inyong lingkod. At sa araw ng Lunes at Merkulis, yung ating broadcaster ng bayan, yung kanyang programa ay Climate Change, yung journalista ng kalikasan, para po sa ikangay yung kalikasan ng ating dakilang tagapaglikha, ay ingatan po natin mabuti yan. Dahil mahalaga po yung mga kaibigan, ang programa ng ating kasama, itong si John Padil, John Padil, ay papatungkol po sa climate change. At tungkol naman sa araw na naman ng Martes at Huwebes, yung ating lingkod na si Nelson Indicia ay ang kanyang kasama po tuwing araw ng Martes at Huwebes, ang ating direktor na si Imelda Honorides. At yan po ang kanyang partner. Siyempre, yung ating national advisor ay bigyan muna natin ng pagbati. Advisor, magandang hapon. Ayan po mga kaibigan, siyempre, yung ating mga CCN patrol na gumagala sa Metro Manila. At ang tabayanan natin yung kanilang mga report. Ano po? At siyempre, yung ating reporter na si Jose Likit, kaya po na dyan po nakadistino sa area ng Andang Sura, Quezon City. At yung ating reporter din na si Rinaldo Sibog, dyan naman nakabase sa area ng Mandaluyong City at San Juan. At si Oliver naman, Oliver Lino, dyan po sa Recto, Maynila. At lalo na si Manuel de Guzman, at dyan po nakabit sa Quezon, buong Quezon City po. At yung ating chief reporter na si Rolando Nabago ay antabayanan natin yung kanilang report. At yung chief reporter natin si Dan Torbilis, dyan naman sa Calabarzon. Ayan po, okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Ang programa natin, isang oras po ito. At
At yung kalahati about issue sa ating pamahalaan. At yung kalahati naman ay patungkol po sa mensahe ng Islam. Okay. At siyempre, bago po tayo magpatuloy sa ating paksa na tinatalakay ngayong hapon, mga kaibigan, ay atid pa rin sa atin ng JADAC International Incorporated. Ito po ay meron po licensing sa PUE. At i-type lamang yung 041-LB-060410-R. Ayan po licensing ng JADAC International Incorporated. At meron po silang job hiring diyan po sa Qatar, Dubai, Qatar at saka sa Kingdom of Saudi Arabia, Kuwait. Ayan, ang kanilang job hiring po, mga kaibigan, domestic helper. At lalo na yung merong mga passport ay ulispat agad sa area na kung saan sila ay ilalagay sa area ng nasabing lugar. At lalo na yung walang passport ay maaari po kayo pumunta sa kanilang tanggapan. Ay wala po itong salary deduction at libre po ito, mga kaibigan. Kung kayo gustong pumunta at mag-inquire lamang, pwede kayo pumunta sa kanilang area sa 2nd floor, 1193 Maria Uhusay Street, Ermita, Manila. At ito po yung kanilang cellphone number, 0905-7590-602. At yung isa naman, 0915-134-0053. At yung isa naman, 0906-158-5414. Hanapin lamang si Madam Munira Munira Arasala. Ayan po, hanapin lamang ninyo, mga kaibigan, yung ating Madam Munira. Ayan po, mga kaibigan, At siyempre, mga kaibigan, yung ating correspondent na ito si Ayan, Ayan Uigo, Ayan Uigo. Nariyan po sa area ng Marikina City. Ay meron po siyang ibinigay sa atin o text, ay gusto po niya na batiin natin itong management ng kumpanyero, at sa kanilang president na si Alan Cabigon. Ayan po ang presidente nila sa ikangay sinasabing management ng kumpanyero. At lalo na rin ito. Yan po, mga kaibigan, ay antabayan natin yung kanilang mga tech support at lalo na yung ating broadcaster ng bayan ay dadaan sa kabilang linya. Okay, meron pong tumawag dito at ibigay natin kay Bong sa ating technician kung sino po yung tumawag sa atin, dahil busy-busy po yung ating linya na kung sino po yung tumawag sa line 1 at malalaman natin sa ating technician na si Bong Salasa, yung kanyang chief director ng technician na si Lionel Andrade, at narito sila po ang nagbibigay o nag-aayos sa ating studio. Ay ito po, ituloy-tuloy po yung ating programa. Okay, mga kaibigan, ay meron po tayong balita kaugnay po dito sa itong dumating na ikangay gumawa nito ng ito si Gitz, at malalaman natin ay ito po ang ating balita kaugnay po sa itong dumating na ating bisita na hindi po ito lalaman ng ating Malacanang, at walang ideya ang Malacanang kung bumisita sa Pilipinas ang isang pinakamayamang nilalang sa planeta. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson si Undersecretary Abigail Balde, na wala siyang nakalap na impormasyon na nakukumpirma
sa pagbisita na sa bansa si Mesocro founder Bill Gates. Nauna rito ay naglabasan ang ulat na nagbisita si Gates sa International Research Institute sa itong IRRI sa University of the Philippines sa Los Baños, Laguna noong Martes, kung saan nagtagal umano ito ng 6 na oras doon po siya nananghalian at binisita umano ni Gates ang bodrum ng IRRI Experimental Rice Field sa Ginny Bank. Napag-alaman si Gates na co-chairperson ng Bill and Melinda Gates Foundation kasama ang kanyang misis, ang tinaguriang single biggest private donor ito sa IRRI na tinatayong nagbibigay ng donasyon sa abot ng 18 US dollar, itong milyon o mahigit, kumulang sa 790,000 pesos bawat taon po ito, mga kaibigan. Nauna rito sinabi ng immigration sources na dumating ang isang nagngangalang William Henry Gates sa bansa noong April 4 mula ng private jet na may US registry number N887WM at dumiretso umano ito si Gates sa Puerto Princesa sa Palawan at nag-relax sa high-end eksklusibong resorts na tinatawag na Amanpulo. Ayan po mga kaibigan, at ngayon po mga kaibigan ay si Ustads po ang tumawag sa kabilang linya, ay maya-maya ay tabayanan po natin ano po kanyang detalye sa kanyang pagtawag dahil sabi nga ng ating director, assistant director, technician si Bong, tabayanan po natin mga kaibigan. Samantala ay yung ating kasama po na si Nelson Indicio ay nung isang kahapon meron po siyang balita ay wala po yung kasama niya na si Imelda Honorides, dahil may pumunta po siya sa Baguio City dahil kanyang interviewin itong yung ating kagalang-galang mayor dyan sa nasabing lugar ng Baguio City. At samantala mga kaibigan, noong nakarang araw, meron po tayong kinuber dyan po sa area ng Pipito, doon Pipito sa tinatawag na Budakir Academy, Philippines Budakir Academy, kaugnay po sa Table Tennis Association for National Development. Kinuber po natin, naroon po ang ibang-ibang mga bisita at international po na laro po, lalo na sa ating mga kababayan. Kung gusto nyo pong pumunta o gusto na matuto yung inyong mga anak, at maaari po kayo tumawag sa kanilang tanggapan sa telephone number nila 365-2348. Ayan po. At yan po ay Table Tennis Association for National Development. Naroon po ang iba't ibang mga eskwelahan. Luzon, Visayas, Mindanao po yan, mga kaibigan. Okay, makikita natin yung video. Naroon po yung mga official, mga embassy, at iba't ibang lugar po sa ibang bansa. Naroon po. At panoorin natin yung kanilang video. تجمعني بيه فرصة عمرك
اضيعها منك مش معقول. عيني قدام عينيك ده اكتر من اللي حلمت بيه. جالي يوم اللي انا مستنيه عشان اقول وياه الحياة هتحلى وانا معاه. هو ده اللي انا بتمناه واللي عيني شايفاه احساس انه احلى واغلى الناس. خلى قلبي يقول لي خلاص اهدى بقى لقيناه. Ayan po mga kaibigan ang video na nakikita ninyo. Naroon po ang iba't ibang lugar po at babanggitin ho natin sa pumuno ng kanilang organizer na si Charlie Lim. Siya po ang nag-assist doon at naroon po yung mga bisita sa pumuno po ng kanilang itong president ng Chanshuan Chairman. Ito ay tinatawag na Emeritus of the Tatan. Yan po ang chairman at lalo na po si Madam Xin Mi Luan at Consul Chinese Embassy of the Philippines. Ay naroon po yan. At si William Yap at Executive Vice President of the Chinese Filipino. At lalo na po si Mr. Benito Ticho, President of Uni Orient Travel Incorporated. Ayan po mga kaibigan, nabanggit natin, nakikita ninyo sa video, ay nagbigay po sila ng bula ng tinis. Ay naroon po yung mga kabataan natin, mga estudyante, ay upang matuto na paglalaro sa itong table tennis sa pangunguna ng Tatan, itong Tatan International Incorporated. At ginanap po ito nung nakarang araw at ngayon po ay naroon po sila sa Bacolod upang isagawa itong paglalaro ng table tennis sa nasabing lugar ng dito sa Bacolod City. Naroon sila ngayon sa pumuno po ng kanilang organizer na si Charlie Lim. Okay. At tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Ang oras po natin ngayon ay alas 2 sa GC City ng hapon. At atin pa rin sa atin ng Nutribis International Incorporated. Ito po ay meron silang libre check-up tuwing araw ng Lunes hanggang Sabado sa ganap ng alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ayan, kung kayo po ay gustong pumunta roon, mga kaibigan, ay maaari po kayo pumunta doon sa kanilang tanggapan. Diyan po ito matatagpuan sa 3rd floor, Star Mall, Mandaluyong City. Ayan, hanapin lamang ninyo po si Mylene Era. Siya po ang mag-assist sa inyo doon, mga kaibigan. At meron po sila mga produkto tulad ng Nutri 21 Juice. At ito po ay pinaghalong mga prutas. Kaya tinatawag na 21 Juice, pinaghalong mga prutas. Ano po? At ito po ay para sa kaalaman ng ating mga kababayan na mga kapatid na Islam. Ito po ay approval po ito ng halal. Dahil kung walang halal, ay walang bibili sa ating mga kapatiran na Islam. Ano po? Meron din po silang kape, yung Glow Coffee. At pinaghalo ito na 12 in 1. Ayan, Ayan, matitikman nyo yan. At napakasarap po mga kaibigan. At meron din po sila na stress away. At Blue Guyabano. Ayan, ang Guyabano po mga kaibigan, alam po ninyo, tested talaga ito. At ang inyong lingkod, lagi-lagi po pumupunta dun sa kanilang tanggapan, dyan sa 3rd floor, Mandaluyong City, sa Star Mall, ay meron po, ikwento natin mga kaibigan, meron pong
nagkalabo ang paningin. Talagang uminom siya ng glucoyobano at yun, unti-unti nawawala yung sakit ng kanyang mata or malabo ang kanyang paningin. At makikita din ninyo kung kayo ay pumunta roon at mamit rin ninyo yung tao na sinasabi ko. At ako po ay siyempre magsasalita tayo, meron tayong katibayan. Mahirap po magsalita tayo na wala tayong katibayan. Ay hindi po tama yon. Kaya sa ating mga kababayan, huwag po tayo maniniwala sa kuro-kuro. Ay kailangan suriin natin, tingnan natin mabuti yung kung ano po ang katotohanan. Ayan, samantala mga kaibigan, ay meron po tayong report ay tungkol po sa Kamara ay isang paghirit uli sa itong nangyari sa Mama Sapano. Nagpasya ang Joint Committee ng Kamaras na magkaroon ng isa pang pagdinig sa Mama Sapano Ridge Day matapos mabitin sa 2 araw na public hearing. Ito, ngunit para sa isang kongresista, pigang-piga na umano ang nasabing usapin. At ayon po sa kay Basilan Representative Jim Ataman na si Saliman, chairman ng House of Committee on the Recognition, Peace and Unity. Ngayon po man, hindi na bubuksan sa publiko ang pagdinig dahil isasagawa ito sa exclusive session kung saan mga issue na may kaugnayan sa national security na ang pag-uusapan. Aniya ang napagpahayagan ng kanyang committee at ang House Committee of Public Order kamakalawa ng gabi. Mismong ang mga opisyalis ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang humiling sa executive session. Inalintulad naman ni Caloocan City Representative itong si Edgar Iris na katulad ng tuwalyang piniga na gustong ng Mama Sapano. Hearing kung kumbaga ay katulad ng tuwalya, tuyong-tuyo na sa kapipigan nila. Kaya po, pahayag po ito ni Iris dahil halos lahat umano ng mga nagtanong sa pagdinig ng Kamara ay nakasagot na ang Board of Inquiry at lalo na sa Senado. Ayan po ang pahayag ng ating representative ng Caloocan, itong si Edgar Iris, dahil pigang-piga daw ang paghiring kaugnay po sa pangyayari sa Mama Sapano. Paano kaya ito mga kababayan, paano kaya bigyan ng hustisya itong nangyari sa Mama Sapano? Ay kailangan wag tigilan o paano suriin kung sino ba ang nagkasala at sa ating pamahalaan, ano po, kailangan yun ang bigyan ng aksyon, bigyan ng hustisya yung namatay na ating kapulisan, itong Special Action Force 44 SAP, dahil kawawa naman po yung mga ibang pamilya nila, imbis maganda yung hanap buhay nung kanilang asawa na pulis, ngayon po ay dumating yung kapalaran na sila ay nasawi doon sa area ng Mama Sapano, Maguindanao. Kaya sa pananawagan natin sa ating mga hustisya, bigyan ng linaw, aksyon o hustisya yung nagkasala, kung sino ba ang motibo na nagkasala sa ating pamahalaan. Ayan po mga kaibigan, at tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Ay kaugnay naman po sa itong ating dating Pangulo ng ating Pilipinas na si bibigyan umano ng house arrest si Ginang Gloria Macapagal Arroyo sa desisyon ng Sandigan Bayan ay pinaubaya na lamang sa Malacanang
sa Sandigan Bayan ang usapin ng hirit sa House Arrest ni dating Pangulo na ngayon ay Pampanga Representative na si Gloria Macapagal Arroyo. Ayon naman kay Deputy Spokesperson na si Undersecretary Abigail Balti, bahala na ang anti-graft court sa magdesisyon na sa usapin ng House Arrest dahil sa kanila naman ay nakabinbin ang kasong plunder na dating Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon naman, nilinaw naman ng kampo ni Arroyo na ang kanyang pagnanais ay masailalim sa House Arrest ay hindi mangulugan na magaling ito sa kanyang karamdaman. Kasalukuyan naka-hospital arrest si Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center dito sa BMMC sa Quezon City, bunga ng kinakaharap nitong plunder case dahil sa pagkarikot umano ng pundo sa Philippine Charity Sweepstakes Office, itong PCSO, bago ang eleksyon na ginaganap noong 2010 eleksyon. Ayan po mga kaibigan ang ating nakalap na mga balita kaugnay po sa dating Pangulo ng ating Pilipinas. At samantala mga kaibigan, ay meron pong ibinigay dito sa atin na itong correspondent natin na si Bindong, Danilo Bindong, dito sa area ng dito po sa area ng ikangay sa Cavite. At meron po siyang binigay sa atin na sulat ay tungkol po sa Global Partnership Incorporated ay sa pangunguna po ng itong si Danilo Bindong ng Cavite, Carmona, Cavite. Yan po, nakikinig po sila sa ating palatuntunan at busy po yan yung ating correspondent dahil sa itong Global Partner ay Incorporated ay nariyan po siya ngayon, ay nagpabati po sa ating mga kaibigan. Ayan po. At siyempre naman mga kaibigan, yung ating broadcaster ng bayan, itong si Imelda Honoridis, ay nakapanayam niya si Mayura ng Santa Rosa, Laguna, na ito si Arlene Arcillas. Talagang mabuti po yan at talagang tunay na lingkod bayan itong si Arcillas. At tayo ng tabayanan natin dahil ika nga'y gusto ng ating yung ating broadcaster ng bayan na si Imelda Honoridis ay i-live interview niya si Arcillas at kaugnay po sa kanyang mga proyekto diyan sa nasabing lugar ng Santa Rosa, Laguna. At antabayanan natin yung report ng ating broadcaster ng bayan, si Imelda Honoridis, kaugnay po sa itong kagalang-galang na mayura ng Santa Rosa, Laguna na si Arlene B. Arcillas. Mayura, ay kami po ay narito po kami, handa po kami upang kayo ay aming interviewin sa aming palatuntunan sa CCN News Filipino News. Ito po ay inyo lamang i-type sa YouTube at makikita ninyo ang inyong lingkod tuwing araw lamang ng Friday. Subalit ay tuloy-tuloy pa rin ang programa ng CCN News Filipino News sa ating mga broadcaster ng bayan tulad nila Nelson Indizo, Imelda Honoridis, John Padil, yung ating national advisor si Melchor Castillo at mga kasama ninyo dito sa ating himpilan. Ano po? Ayaw po mga kaibigan. At samantala, mga kaibigan, meron po tayong sport balita kaugnay po sa ikangay itong papalapit na nabakbakan ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao Pacman. Itong papalapit na Mayo 2. At ito po, ibigyan natin ng linaw itong si Floyd kumakaway sa weight limit. Malapit nang pumalo sa welterweight limit ang timbang ni Floyd Mayweather Jr. Itong darating na 24 na araw na lamang ang natitira bago ang mega fight nila ni Manny Pacquiao
sa MGE Grand sa Las Vegas sa Mayo 2. Ayon naman sa ulat ng Mirror, tumutungtong ito ang itong undefeated American na sa timbangan na bigat na 150.5 labs sa mandatory 30D with check ng WBC. Mas mabigat na lang ito ang 3.5 labs sa 146 pounds welterweight cup sa mandatory 30D with check. Itong pinalusot pa ng WBC ang boxer kahit 10% o ano, to silang mas mabigat pa ang division limit, hindi na may harapan sa Mayweather na bumaba sa welterweight limit mahigit 3 linggo bago ang fight of the century. Sunod na tinitimbang ang magkaribal 70 bago ang laban at kailangan na 50% na lang sila mas mabigat sa limit. Ginagawa ito para hindi magkaroon ng brain damage ang fighters sa sobrang pagkatuyot dahil sa naubusan sila ng blood sa katawan kapag mabilisang magbawas ang timbang sa pagitan ng final weights at sa kanilang laban. Kaya po mga kaibigan, pasensya na po kami mga kaibigan, medyo nabubulol po yung lingkod. Malapit na po ang fight po ng ating itong pambansang kamao na si Manny Pacman. Okay mga kaibigan, at tayo po ay kulang po tayo sa oras, ay kalahating oras lamang po ang ating programa sa about sa issue ng ating pamahalaan. At magkikita ulit tayo sa sunod itong ating programang na Boses ng Islam. Isang oras po na kalahati sa ating pamahalaan at kalahati po sa About Islam. Ayan po mga kaibigan, muli po ay pasalamat tayo sa ating dakilang tagapaglikha at sa ating mga CCN Patrol na gumana sa Metro Manila, at mabuhay po ang sabi ng Pilipinas.